Hello, what's up mga kamaster? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, welcome back muli sa aking YouTube channel. For today's video mga kamaster ay pagpapatuloy na natin yung ating kasunod na episode dun sa ginawa natin nung isang araw. So ngayon, gagawin na natin mga master. Papakita ko sa inyo kung paano natin ito buuhin hanggang sa gumana na siya. Kagaya na nito mga master. Hanggang sa maging ganito siya. Yan. Papakita ko sa inyo mga kamaster. Siyempre, bago po tayo mag-umpisa, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, maaaring paki-subscribe na rin po at paki-like na rin po kung nagustuhan niyo po yung video. Yan, maraming salamat po mga kamaster sa inyong patuloy na suporta. Let's G, umpisa na natin. At siyempre mga kamaster, bago tayo makabuo ng ating mechanism, marami tayong kailangang materials. Siyempre mga kamaster, unang-una, shafting na 316. Yan, ang size. Flat washer o spacer nya mga master, at siyempre yung ating lever at saka sear, at siyempre yung ating line release. Bali ito pala yung kanyang magiging housing mga kamaster. Kakailangan natin ito. Ang size pala nito mga kamaster, ang sukat pala nito ay yan 3/8 tong kanyang ibabaw, yung kanyang butas 3/8 ang sukat. Tapos ang lapad niya mga master ay 1 1/4 inches mga master. Yan, katulad din ito yan mga master. Yan, yung dalawa na yan. So bali naka-ready na lahat ng ating gamit mga master. Umpisa na po natin ang pagbuo. Bago nyo pala ito mga kamaster butasan, titignan naman ninyo kung saan yung mas magandang part. So ito ang magandang part mga master, kung makikita nyo. Ayan o. So yung magkabila na yan, nakanto, walang dugsungan. So bali ito yung may dugsong ilalim. Ayun, makikita nyo, yun o. Yan. Yan yung dugsungan mga master. So bali dito tayo kukuha ng magiging ibabaw. Yan mga master, ganyan siya. Kailangan natin ito mga master. Patong natin to yung sear at saka lever. Yan mga master, umpisa na natin ang pagbutas mga master. Yan, ganyan. Tapos itong lever. Yan. Siyempre naka-ready na rin yung ating sample shafting. Ito mga master, patong natin na ganyan. So pag nakuha nyo na yung mga master, yung kanyang clearance, yan, nakuha mo na ganyan mga master. Yan, pwede na yun mga master. Pwede natin siyang lagyan ng marking para yun natin susundan na pagbutas mga master. Ito lang ginamit ko. Yan. So, yan. Tuldukan natin ng concrete nail. Okay na mga master, butasan na natin. Unang pagbutas ay 1/8 na drill bits. So bali gagamit din tayo ng mga kamaster na ito mini vise para level na level at pantay ating pagbutas sa ating housing mga master. Yun mga master, butas na. Bali share ko lang mga kamaster, pagka nabutasan nyo na ng 1/8, kukuha rin kayo ng isang drill bits na 1/8. Bali itutusok nyo dito. Yan. Tapos sisilipin nyo kung sintro ba. So yan mga kamaster, sintro ang pagkatagosan nya. Yung kanyang tagos. Silipin naman natin dito mga master kung sintro. So yan mga kamaster, sintro yung pagkaka-align ng ating drill bit sa butas. Kaya pag ang naglagay tayo dyan ng pangalawang butas na 316, sigurado sintro din yan mga master pag naglagay na tayo ng kanyang ihe o yung pinlock nya na 316. So ayan mga kamaster, kung makikita nyo mayroon na siyang tuldok. Ginamitan natin siya ng
concrete nail. Saka natin siya bubutasan ng 1/8 para hindi lumikot-likot yung ating bala. Yan, hindi dumulas mga master. Lagyan na natin dito. Tapos ipit natin dito sa mini vise mga master. So yan, nakapalit na tayo ng bala. Umpisa na natin butasan mga master. So yan mga master, butas na ng 316. Ikat na natin ito. Yan. So ipapahuli natin itong sa babaw mga master kasi magbubutas pa tayo dito ng pinaka pinlakan mga master. So yan mga kamaster, bali na tanggalan natin yung hulihan. Hindi natin na video yung paggayat. Alamin na rin yung mga master, sinundan na naman natin yung guhit. Ayos mga master, bali linisin na natin ito. Gagamit naman tayo ng mini electric grinder mga master. Bali kikidin na naman natin yung butas mga master para kuminis. Yan mga master, okay na yan. Bali tanggalin naman natin itong magaspang sa butas mga master. Yan mga master, oh. Tapos na yung ating magiging ihi ng ating liver at saka sir. Tasan na natin ito dito mga master ng 316 para dun sa magiging pinlock nya. Yan mga kamaster, malinis na. Lagyan natin pinlock, ipurare. Ganyan yung mga kamaster ang kailangan gawin. So yan. Yan mga kamaster. So yan mga kamaster, oh. Ito. Yan. Sure ball nyo lang na ano mga master na ito ay magandang lapat. Nung share at itong share at saka itong liver. Kung maganda ang patong, okay na mga master. So bali ang gagawin nyo ito, bali maglagay na kayo ng mark dito sa ilalim na guhit para doon sa kanyang stopper. Magtitira tayo ng saktong sakto na magiging stopper nya mga master. So yan, o. Di baling kulang, wag lang sobra. Kasi pag kulang pwede tayo mag-grind ng konti mga master. So yan. Tapos tignan natin kung saan naabot yung ating release pag kinalabit natin. Yan mga master. So dito naman tayo maglagay ng palatandaan na hangganan ng ating hole, lever hole. Yan. Dito kasi nakalusot yung ano mga master, yung ating lever. Ito nakalusot yan dito sa butas na yan. Bale kakat natin to. Yan master.
bukas na mga master. So ito na mga kamaster, bale malinis na. Subukan naman natin ikabit dito sa ating sir. Ito ating sir dito sa housing. Yan, try natin mga master kung gagana na. Adjust natin ng konti, binawasan natin yung ulo ng ating sir. Ngayon, lagyan natin dito itong lever. Yan, lagyan natin pitlock. Pagkatapos, ayan. Yan, nakarelease yan mga master, yung ating sir. Subukan natin. Ayan o. Yan na mga master. Yan. Yan. Wala pa yan spring, kaya lalagyan mo natin ng spring ngayon mga master. Bali wala tayong available na number 8 na stainless wire. Ito ay kukuha tayo ng kapiraso at gagawin natin ng spring. Baliin natin dito, baliin. Yan, baliin natin yan mga master. Tapos isukat natin dito sa spring hole ng ating lever. So yan. Yan, bayan natin mga master. Mga master, at pinakamatagal gawin yung mga tutorial na mechanism. Yan, salpakan to dito mga master. Yan. Ganyan ang pagkabit niyan mga master. Yan, isabit nyo dyan. Tapos ipupunta nyo dito sa likod ng trigger yung ating dalawang makabila na na dulot dulo. Yan. Yan siya. Tapos ipihit nyo lang pa ganyan. Dahil ito ay number 9, isang ikot lang to mga master. So yan mga master, yan na siya. Yan. Yan na. Yan. Yan mga master. So bali ikabit na natin. Ito siya mga master. Yan. Dahil lubog-lubog ng araw, kailangan matapos natin to mga master. Kabit natin dito. Yan. Yan, tapos yan, nakakabit na mga master. Papasok naman natin dito. Itong sa kaliwang side yung sa kaliwang side yung kabilang dulo. At itong kabilang dulo naman ay dito sa right side. Yan, kabilaan yan mga master. Guys, yan. Tapos atake na niya mga master, yan para may pirsa siya. So yan mga master. Gumagana natin spring. Ito. Bukas natin ikabit tong kanyang sir. Yan. Ito yung ating sample na na shafting. Subukan natin mga master. Yan, lambot lang mga master. Oh. Ang ganda ng tunog Ayos. Yan, okay yan mga master. Wag lang sa paglusot. Yan. Yan, tama na yan mga master. Yung isa naman, yung ating sir. Kailangan natin maglagay ng magkabilang spacer dito sa loob ng housing. Yan, baligyan niya ng mga master yung spacer nya. Papasok naman natin tong sir. Yan. Yan. Yung isa naman mga master, dahan-dahan lang sa pagkabit. Hindi mahirap na magkabit ng mga master. Pero yun mga master, ayos na. Yan, ayos na mga master. Maglalagay naman tayo ng line release. Yan. Yan, ganyan siya mga kamaster. Siyempre, lalagyan na natin yan ng palatandaan mga master. Dapat kitang-kita mga kamaster ang tatamaan. Yan.
So bali ito mga kamaster, butasin na natin to. Bali so yan mga kamaster, dahil butas na, isasalpak dito sa loob yan yung line release. Tapos yan, medyo ano yung mga kamaster, idiin nyo siya. Lagyan nyo ng palatandaan dito sa gitna. Yan, yan mga kamaster, meron na. Saka nyo butasan. Pero ano to mga kamaster, tuldukan muna natin ng concrete nail para hindi dumulas pag binarinahan ito. Yan mga kamaster, butas na. Bali ito pa nating pinakapinlock sa ating line release, 1/8 na shafting stainless. So ito na mga kamaster, ito na yung ating line release. Yan, bali ito yung ating pinlock, 1/8. Salpak natin dyan. Yan mga master, ito tuldok natin ang concrete nail mga master. Yan. Yan mga kamaster, butas na. So ito na mga kamaster. Yan o. Yan o. Yan mga kamaster o. Yan, ganun siya mga kamaster. O, ganito nangyari mga kamaster o. Yan, ganito magiging kalabasan mga kamaster. Ganyan. So bali pitpitin ko na lang ito mga kamaster at tapos na to. Yan, pitpitin ko na lang yan. Bali saka ko na ito lagyan ng kwan. Ito yung lagayan ng screw, black screw sa buntot niya. Bali ito lang naman mas mahalaga mga kamaster, ipakita yung pagbuo nito. Yan, ayos na mga kamaster oh, gumagana na yung line release. Oh, yan oh. Oh yan, ayos na mga kamaster. So yun mga kamaster, sana ay nakuha nyo, sana ay may natutunan kayo sa tutorial ko ngayon mga kamaster. Yan, ito lang siya mga kamaster oh, kung gumalaw. Yan oh. Yan, ayos mga kamaster. Yan, tapos na tayo. Ito pala yung mga nangyari ko mga kamaster. So yun mga kamaster, so hanggang dito na lang po muna ang ating tutorial sa araw na ito. Tayo inabot na ng gabi. Sadyang napakahirap po talaga gumawa ng content na tutorial mga kamaster. Talagang kumisay, inaabot tayo ng dilim na. Oras talaga ang inuubos mo dyan mga kamaster, ginugool. Pero nagpapasalamat tayo mga kamaster at natapos natin. Yan, maraming salamat po mga kamaster sa inyong panonood at sa inyong walang sawang suporta. Big shout out po sa inyong lahat na mga solid supporter ko. Sana ay dumami pa kayo at suportan niyo ako. Ipagpaumanin nyo mga kamaster, hindi ko kayo mapag-replyan gawa ng parang may bago ngayon sa YouTube, parang limitado na lang ang pag-reply. Hindi lahat ng nagko-comment hindi ko talaga ma-replyan, kaya ipagpaumanin nyo mga kamaster. Sana ay maunawaan nyo mga kamaster. Kaya sana patuloy nyo pa rin akong suportahan. So yun lang mga kamaster at maraming salamat po muli and God bless to all. Thanks for watching.